Magandang umaga sa inyong lahat. Palagpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat tayo sa Diyos sa biyaya ng buhay. Amen? Sabihin niyo buhay. Ayan, no? Good morning. No? Ganda ba ang umaga natin? Maganda ba mga katabi natin? Pasalamat tayo sa Panginoon at tayo ay nakaahon sa matinding kalamidad na naranasan natin. Bagamat marami pa po tayong mga kababayan sa aking pag-ikot sa Metro Manila, sa Caritas Manila, sa pagdadala natin ng relief at rescue operation sa mga iba't ibang parokya sa Kalahang Maynila, lalo-lalo na sa Taguig, sa Pasig, no? Sa tabi-tabi ng Laguna, Dibay. Alam po natin, marami pa po tayong kababayan na nakalubog sa baha, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang hanapbuhay. Marami pa tayong mga kapatid sa evacuation centers hanggang ngayon. At alam naman natin, pagkatapos ng ulan at baha, ang mangyayari ay isang katutak na karamdaman. Nandiyan ang mga respiratory diseases, andyan ang mga waterborne diseases tulad ng alipunga, no? At iba pang mga sakit-sakit, lalo na yung sakit sa daga, leptos. Yan. Kaya mag-ingat tayo, no? Walang katapusang mga trahedya, no? At marami nagtatanong, no? Siguro sa inyo nagtatanong, bakit nagaganap ito sa ating bayan? No? Nagdadasal naman tayo, malapit naman tayo sa Panginoon. Ngunit bakit nangyayari ang ganitong mga trials and tribulations? No, meron bang mensahe sa atin ng Panginoon? Sapagkat naniniwala tayo, walang aksidente sa mundo. Amen? Walang aksidente sa mundo. May dahilan ng lahat ng bagay. At bilang mananampalataya, sabi nga ni San Pablo, we walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. Can you say that? We walk by faith and not by sight. Lahat po ay ating dinidiscern in the context of faith. No? What is the Lord telling us? May connection ba itong kalamidad na ito sa RH Bill? Sabi ng maraming nag-text. May connection ba ito sa iba't ibang mga trahedya ng ating buhay? No? Kaya bilang mananampalataya, ano tinuturo ng ating simbahan? Ano tinuturo ng Biblia? Ano sinasabi ng ating ebanghelyo sa araw na ito? What is the Lord teaching us in the readings of today, reminding us the continuing gospel exhortation of Jesus Christ in the Gospel of St. John, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. No? Those who eat my body, the bread is my flesh for the life of the world. Do we believe that? Gaano ba katindi ang ating pananalig na si Kristo ang tinapay ng buhay, na siya magliligtas sa atin? At kapag kinakain natin siya, kailanman tayo kanyang ililigtas sa lahat ng mga trahedya ng ating buhay. Do you believe that? Yan, no? Kaya pag dumarating ang mga trahedya sa ating buhay, what we do is we pray and discern what is the message of the Lord. And in our faith, in our Christian faith, no, there are some teachings that the rule of discernment is reminding us. Pag dumarating ang trials and tribulations, ano tinuturo ng ating pananampalataya? Unang-una, sinusubukan tayo ng Diyos. Testing of faith. In the first reading, Elijah was tested by the Lord. He is being persecuted, no? By the kings of his time. Sinusubukan tayo ng Panginoon. Kaya pag dumarating ang trahedya sa ating buhay, ito'y isang tanda ng pagsubok sa atin ng Panginoon. God is testing your faith. Can you say that? Testing. Yan, no? Ano ba katatag ang pananampalataya mo kay Jesus Christ, the bread of life? Madaling sabihin, ako'y naniniwala kay Kristo, ang tinapay ng buhay. Madaling sabihin yan. Ako'y nagsisimba, nagdarasal. Pero paano natin malalaman kung gaano katatag na? How mature is your faith if it is not tested? Tulad ng mag-asawa. No? Sinasabi natin tayo magmamahalan sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalungkutan hanggang katapusan ng ating buhay. Paano natin mapapatunayan yan kung talaga tayo nagmamahalan? Subukan. Amen? Subukan natin. Testing of the faith. No? Kung talagang ganun katatag ang ating pananampalataya. Kasi may mga tao, pag nasubukan, bumibigay. No? Nawawala na yung praise the Lord. Pag nasubukan, erase the Lord. Nagduda na sa Diyos. Sinisipa ang Diyos. No? Diba? The testing of faith. We're being tested by the Lord. How strong is our faith? Personally,
and collectively as a Christian nation. How strong is our faith in God? Bumibigay ba tayo pag dumarating mga pagsubok, ang personal na pagsubok sa inyong buhay? Baka rito, mayroong pagsubok ang inyong pamilya ngayon. May pagsubok ang inyong pagkasamang mag-asawa ngayon. No? Testing of faith. Kasi saan tayo nagdasal eh? Simba tayo ng simba, luhod tayo ng luhod. Subukan natin ang pananampalataya. Bigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon. Amen. No? Kaya the more we need to go to the Lord, Lord, strengthen us by the power of the Eucharist to feed on Jesus, to strengthen my faith. Diba sa Biblia, sabi nga ng mga alagad, increase our faith. Lord, palakasin mo, patatagin mo ang aming pananampalataya.